Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakin natin ngayon ay ang failure frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells chapter siyam. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell upang ma-notify ka sa susunod na video. Ipinahayag ng Marquis ng Miruzu ang pagkakatuklas ng bagong antas sa mga makasaysayang guho na nasa kanyang kontrol at iniimbitahan ang lahat na naroroon upang ito ay tuklasin. Nag-aalok siya na bilhin ang anumang kayamanan na maibabalik sa mataas na halaga at nangangako na makikipagnegosasyon ng positibo sa presyo ng pagbili. Bukod pa rito, nag-aalok siya ng malaking gantimpala na 300 gintong barya sa sinumang makakakuha ng lihim na kayamanan. Ang Dragon's Eye Cup na nakatago sa loob ng mga guho. Ang karamihan ay masiglang tumugon sa balitang ito. Lumapit si Mist kay Memory at pinayuhan siya na bagamat hindi siya magkakaroon ng problema sa mga normal na halimaw, may iba pang paraan upang kumita ng pera bukod sa paghahanap ng Dragon Cup. Ipinaliwanag niya na ang pagguhit ng mga mapa ng bagong antas, pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga lokasyon ng halimaw, at pag-uulat ng bilang ng mga napatay na halimaw ay mababayaran din na pagtanto ni Memory na matalino ang Marquis sa paggamit ng mga bayarang sundalo tulad nila bilang advance party upang makakalap ng impormasyon at malinis ang mga malalakas na halimaw, sa gayon ay matitiyak ang kaligtasan ng kanyang mga personal na sundalo bago sila ipasok. Ang estratehiyang ito ay nagpapahintulot sa Marquis na makakuha ng mahalagang kaalaman at mapanatiling ligtas ang kanyang mga tauhan. Nagpasalamat si Memory kay Mist sa kanyang tulong at kinilala ang kanyang kabatiran sa mga motibo ng Marquis. Mapagkumbabang sinabi ni Mist na likas lamang na tumulong sa iba kung kaya mong makita ang mga motibo sa likod ng mga bagay na ito. Napansin ni Memory na namumula si Mist. Bigla na lang hinimatay si Mist at sinalo siya ni Memory. Napansin ang mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ni Mist, at inamin naman ni Mist na hindi siya nakatulog ng maayos kamakailan, ngunit tiniyak niya na magpapahinga siya bago pumasok sa mga guho. Nagre-reflect si Memory sa kanyang pagkabata na pinalaki ng mga walang malasakit na magulang at nauunawaan niya na kapag sinabi ng isang tao na sila ay maayos, kadalasan ay may dinaranas silang mahirap na bagay. Nagpasya siyang tumulong sa mga mabubuting tao tulad ni Mist at umaasa siyang magkakaroon sila ng mas maraming mabubuting bagay. Pumasok siya sa mga guho ng Miruzu, natagpuan ang kapaligiran na nakakapagpakalma at hindi niya kailangan ng sulo dahil sa mahiwagang liwanag na ibinibigay ng kanyang alaga na slime, si Pigimaru. Habang tinutuklas niya ang bagong antas, nakatagpo si Memory ng maliit na minotaur na madali niyang naparalisa at nalason bago patayin gamit ang kanyang kutsilyo. Kinolekta niya ang mga mahalagang materyales mula sa Minotaur. Nagmumuni-muni kung gaano kadali ang mga halimaw na ito kumpara sa mga nasa inabandona na makasaysayang guho. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paggalugad at nakatagpo ng iba pang mga halimaw na madali niyang natalo sa tulong ni Pigimaru. Habang nagagalugad, narinig ni Memory ang pag-uusap ng Flash Monk at ng dalawa pang lalaki. Ang Flash Monk, na dati nang nagdulot ng eksena sa plaza, ay nagpaplano ng paghihiganti sa isang babae na nagpakahiya sa kanya. Nag-aalok siya ng malaking gantimpala para sa pagkakahuli at pagkamatay ng babae, ipinahayag ang kanyang kagustuhan na pahirapan ito. Naalipusta si Memory sa kanilang kalupitan, lumapit siya at hinarap sila. Binantaan siya ng Flash Monk, ngunit pinaparalisa ni Memory ang grupo at nangangakong durugin ang kanilang kayabangan at pakainin sila sa mga halimaw. Habang papalapit ang mga halimaw, iniwan ni Memory ang mga paralisadong kontrabida sa kanilang kapalaran, naramdaman ang kasiyahan sa pagbabayad sa kanilang kasamaan ng makatarungang paghihiganti. Nagmumuni-muni siya sa kanyang sariling mga halaga, naniniwalang ang kabutihan ay binabayaran ng kabutihan at ang kasamaan ay binabayaran ng kasamaan. Determinado siyang suportahan ang mga taong mabait at tapat. Ipinagpatuloy ni Memory ang kanyang paggalugad sa mga guho, handang protektahan at tulungan ang mga karapat-dapat. At diyan nagtatapos ang Failure Frame Chapter siyam. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like at subscribe o follow para ma-notify ka sa susunod na video. Gusto nyo ba ng part 1-0? Mag-comment na sa baba. Maraming salamat!